Hey, to all the listeners out there, just want to say thank you for listening to our podcast. Thank you for your support. Always remember, stay safe, wear your mask, take your vitamins, and drink plenty of water. You're listening to Architalk Podcast, your info comedic show hosted by Mark and Mel. Hello! Wala tayo naka-mic. Wow. Yun yun eh! Ayun yun eh! Post na. Parang ano, no? Yun ang matindi. Oy, nagpa-podcast ka rin, no? Ano lang, frustrated, kasi ako. Frustrated artist and singer. Oh, di ba? May nagla-live ka? Hindi pa. Basta bumili lang ako para feel ko lang. And we are live, folks. Live recording, once again, another new episode of our podcast. Again, sa mga listeners na nakikinig sa amin, I want to say thank you so much kasi kumbaga yung ranking namin medyo tumataas, medyo mababa. So, you know. But still, wala pa rin kaming sponsor. We are doing this for free out of our, you know, parang somehow tong podcast namin slightly therapist. Diba, no, Mau, ano? Slightly therapeutic way of, releasing your stress. Ika nga. Sa mga brand new listeners natin, again, dapat itong part na to dapat nire-record na natin. Pero anyway, papahaba lang ng episode. This podcast, the reason why we made this podcast is because, number one, coronavirus, and then we got like bored, and we have nothing to do for that lockdown days during the time. So eventually my friend asked me to do podcast after the third time he asked me. So I said, okay, let's do this shit. So now we have a podcast. So basically this podcast, I know our name is Architalks Podcast, but we are not always talking about architecture stuff. We are here to, to just hang out, chat, whatever you want to talk about, it's fine. And mostly the people are hanging out with us is not always people that are related to architecture world. Yep. So we have a lot of different guests already. We have like for us, we all pantay-pantay lang tayo kasi majority of us are all OFW. So we're just showing to you guys na it doesn't matter kung ano man yung work mo sa ibang bansa, all of us struggle, magkakaiba lang ng level. Yun lang yung masasabi ko. But most of all, this podcast, we try to be funny, entertainment, and somehow, hopefully, you guys can learn something from us. So that's why we call this podcast an info comedic podcast. We are Architalks, right? So, kung pag-usapan natin topic, of course, we are spontaneous. Kung pag-usapan natin content, we are diverse. Kung comedy, allegedly, we are funny. So, this is a weekly podcast of Architalks. So, kasi alam namin every people has a own story na pwedeng sabihin. Merong mga secrets na pwedeng i-spill or sometimes nakakatakutan kami. Alam mo yun? Merong mga kwentong nakakatakot. And so, Mark? Okay, without further ado, our next guest is our guest. Sorry, what next or whatever. Sorry, hanggang ngayon hindi ko pa rin perfect yung intro. Hanging out with us. Hanging out with us right now. Yon, thank you, Mau. Is none other than take 5. None other than one of our schoolmates from college is Architect Rose de Guzman. What's up, girl? How are you? Hello, good afternoon. Good evening. Sa lahat. Good evening. Good evening. Papatingin ako talaga sa Pasig na, so good evening. It doesn't matter. Yeah. Good evening, good morning. Malay mo kung nakikinig sa atin. Iwan ka pala. Oo nga. Yeah. Kaya lang, Rose, nasan ka pa lang ngayon? Sa Singapore. Wow, Singapore la. Singapore la. Oo. Anong time different dyan sa Philippines. Singapore sa Pilipinas? Same. Sa inyo ba? Sa inyo? Same din. Hong Kong kayo? Same din. Macau. Oo. Same din. Pero meron akong dyan may conspiracy ako dyan Sa time difference, okay. Sa Pilipinas, di ba gantong oras gabi na? Oo, madilim na kapag diba? ganitong oras. Kaya, diba? So, hindi tayo parte ng time zone nila, ng Pilipinas. So, dapat +9 tayo. Nandun tayo sa +9. Hindi tayo sa +8. Kasi, ganun ba? Sumabagot ako, Mau. Oh! Science, people!
Science! Pansinin nyo, di ba? Inala mo ba yung unang dating ko din dito na nagulat talaga ako, parang naninibago ako kasi Diba? liwanag. Di ba alas 7 maliwanag pa, di ba? Oo. Yes. Yan Lalo ba na, sa inyo? Kaya lalo yun na nga dito rin rin na sa, ano ko. sorry to interject ka, lalo na dito din Sige, sa Macau, actually kapag December or summer, doon maramdaman na iba yung yung lubog ng araw eh. Lalo na pag summer dito, sabihin natin, alas 7 na pero maliwanag pa rin. Pero pagka nag-winter na, yun, wala pang 7, madilim na. So, Ipipetition ko yan na dapat plus 9. Sa Singapore, sa Indonesia, Vietnam, at saka siguro sa Macau. sige, petition mo lang, Mao. It's okay. Malapit na gumunaw mundo. Sige, petition lang. At least iba pinaglalaban mo. At least may kwenta yung pinaglalaban ko. Time difference. So how are you naman dyan sa Singapore? I mean, yung current situation. So everything good? Sa ngayon, ano pa rin kami, work from home. Yung site, hindi pa rin nag-i-start. Nakasarado pa rin. Lalo, kasi yung sa ngayon, yung project namin, A&A, medyo less priority nila yung A&A. Yung una nila yung mga government projects, like MRT, mga ganyan, hospital. So, yun yung una nilang binuksan. So kami, ayun, ano pa rin. Continue naman, ilalim syempre yung mga drawings, yung mga animation and meeting, continue naman. Pero yung sa site, tigil talaga. Medyo mahigpit dito, ang dami rin kailangan i-comply. Like, kailangan ayos yung sa mga worker, kailangan maayos yung nila, yung mga housing, ang ganyan. Tsaka, laging merong swab test. Oh, okay. Mahigpit pala sa kanila. Sa amin, medyo sobra. Kaya medyo dumadaing yung mga yung mga tawag dito, company owner. Siyempre. Yeah. Because yung mga swab na test tagan. Although, ang kagandahan ng swab test, talagang I think in terms of test talaga, sigurado talaga yun. You know? Ang problema lang sa swab test is yun nga, it's expensive as fuck. Unlike dito sa amin sa Macau, siyempre, ang nangyari naman dito kasi yun nga, I think wala na tayong infected no? Sa Macau wala, no? I think wala na kaming infected. Kaya tuloy, every time pupunta kami ng building namin sa office, yun lang, yung ordinaryong tutut, alright, you can go. minsan gusto ko magreklamo. I mean, hindi naman sa I don't appreciate them. It's just that for safety purposes. Kasi kunyari, morning, chinek yung temperature mo, okay. So pag afternoon, pag nakita ka na naman ng guard, kilala ka na, sige, pasok ka na. Ginagano yung kamay ko, hindi talagang, no problem. Maluwag na, medyo maluwag na. Okay. Sobra. Meron nang hindi nagmamask dito. Pero lahat kami nakamask, pero iba wala na, matapang na. Zero na yung zero case. Tagal na. Talaga? Actually, kasi nagkaroon ng isang case last month, pero parang wala lang. Alam mo yun, nagkaroon lang ng case na parang wala lang. Alam mo yun, parang namatay kagad yung balita. Kasi, of course, Pilipino yung nagka-COVID na yun. Galing sa Philippines, pumunta dito sa Macau. So, ibig sabihin ang unang case ng dyan? Hindi, yung last, pinaka-last. Yung pinaka-latest lang naman. Pero yung yung unang unang talaga yung virus na yung unang napabalita yan dito sa Macau. Actually, parang nobody cares eh. Actually, I think paulit ko sinasabi to, pero actually the whole world actually they never cared. Kasi kumbaga, yun nga, 'di ba, galing sa China, so lahat made in China. They making fun of Chinese, making fun of China. So yun nga, doon ka mabibili sa Macau kasi nga, technically, kadikit lang talaga namin yung China. As in talagang, in hindsight, is just one step away from the border. Pero, kumbaga, yung Macau government talaga na-contain nila. Yun. So, yung kagandahan ng, alam ko naman maliit yung Macau eh. I'm not saying it's a big country like sa bansa natin. Mas malaki sa Macau, mas malaki sa Singapore. Pero I'm just saying the way they handled things. I kind of commend them, of course. Talaga hindi sila nagkulang sa payo sa mga tao kasi every part ng street ng Macau may marinig kang announcement in I think with announcement with 4 different languages: English, Mandarin, English, Mandarin, Portuguese at saka Cantonese. So talagang sinasabi nila, stay at home, wear your mask, blah blah blah, those the usual warning. Pero ang kaganda kasi dito, yung mga tao naman nakikinig. Yun parang naman. Dito rin, dito rin medyo may disiplina yung nakikita. Ilan na cases sa inyo? Ha? Ilan na cases? Hindi ko na alam ngayon yung balita ng pero
Hindi ko na alam. Search natin. Hindi, no, it's fine. Hindi, kasi naano ko lang kasi no before nung hindi pa kung meron kaming classmate diyan sa Singapore nagwo-work. So ang inaano niya is sabi ko dito sa Macau nagpapanik na nagka-lockdown na kami ganyan. Kasi parang ang Singapore yata ang pinakahuling nag-lockdown eh. Kayo pinakahuli. Medyo nag-lockdown dito and medyo marami na nung time na yun. Tapos more on construction kaya medyo mahigpit sila sa construction. Kasi parang nagkahawa-hawa dun sa tao dito, housing. Yun na rin yung naano kong balita. Tapos kasi naano ko yan kasi nagkaroon kami ng episode na first episode namin about COVID. So nabasa ko yung about sa Singapore. So every time na nagkakaroon ng mga sakit na patungkol sa COVID, parang laging may sinasabing may Pilipino na kasi nagsisiksikan niya sa isang boarding house. Parang laging may Pilipino, laging kapag okay sa Singapore ito ang case, tapos sasabihin nila may isang Pilipino na ganyan. Parang sabi ko, ba't parang laging Pilipino? Parang mga Bangla naman yung kaya nga, yun nga eh. Chinese. Kaya pinagtataka ko, ba't paraging Pilipino? Parang lagi nilang inaano ang Pilipino. Hindi ko alam kung parang hate pa tayo ng mga Singaporeans. Okay. Naano ko na 83 yung new cases daw ngayon as of August. Walang-wala sa Philippines. Pilipinas, grabe. New case, dumi lang pala yan eh. Hindi lang dumi. Pero mataas yung number ng di ba gumagaling. Kaya galing lang nila talaga dito. Though medyo late nga pa rin. Kaya naman. Ang ko lang dyan, ang mahirap lang dyan yung work at home. Diyos ko, sa ganda ng kwarto mo, no? Nakakabali. Pero syempre kapag naiisip ko, syempre thankful din kasi tawag dito sa dami ng walang trabaho. Yes, that's true. Pero totoo nakakabaliw kasi parang, yun nga, lalo dati, dumating sa time, yung 2 months, 1 month ba, more than, na stay home notice kami. Lahat ng mga nag-work sa construction na SPAS and work permit, ganyan, hindi pwedeng lumabas. So kahit yung grocery, tawag dito, either ipapabili lang or mga grab lang, talagang kakapraning, pero sige lang. Sunod lang kasi kapag hindi, maraming nare-revoke yung pass pag nahuhuli. So sobrang higpit nila dito. Galing lang, kaya takot din gumawa ng kalokohan din yung mga tao. Wow. Tanong ko lang, may paayuda ba dyan? Yung sa office namin, I'm so thankful to God na yung sa office namin, ayun. Tapos syempre thankful ako sa company. Meron naman, nagbigay sila. Medyo wala kaming ayuda eh. Hindi, wala eh. Walang ayuda, pinapasok pa nga kami. Talaga? Oo. Talaga? Kahit nung time na kasagsagan? MWF. Walang COVID. You know? Okay, you guys work alternative days, ika nga. It so happened na hindi ko nga na-enjoy yung alternative days na yan eh. Yung di ka papasok, work at home, hindi, pinapasok din ako eh. Ako enjoy ko yun. Wala kaming ayuda. Dito naman, tawag dito kahit work from home, medyo busy rin na kaya lang tawag dito, yun nga, parang yung feeling lang na lalo, pag syempre sanay kang lumalabas, diba? Yes, that's true. I mean for me, I'm sorry to interject kasi nga yung kami pinag-work at home kami. Grabe ang hirap mag-work at home. Kasi kumbaga syempre nasa bahay ka nga eh. Kumbaga yung katawan mo, tipo talaga nagka-clash. Yun yung naramdaman ko eh. Kasi yung katawan mo naka-program na syempre nasa bahay ka. Syempre kumbaga gusto mo mag-relax, gusto mo wala namang amo eh. Di gusto mo manood ng palabas, gusto mo manood ng Netflix, stuff like that. But at the same time, yung isip mo din, alam mo may mga responsibility na kailangan mong tapusin, which is it's so fucking difficult. Kaya yung alam ko earlier I was joking na yun nga na pinapasok ako. Actually mas gusto ko mang pinapasok ako kasi at least talagang pag pinapasok ako mag-work talaga ako. Pero yun nga lang, syempre nung time na pinapasok kami, yung mga overtime namin is cut in half. Instead basically kahit na mag-work ka ng overtime work ng 100 hours, ka-count pa rin nila is 50 lang. Kasi kumbaga medyo yun nga, syempre yung budget ng main office namin sa Hong Kong. So yun nga sila mas naapektuhan eh. Kasi I heard there's a news din yun sa namin, sa main office doon sa Hong Kong is may isa doon infected ng virus. So yung buong office shut down, buong building. Kaya yun yung nangyari doon. Dito naman sa Macau, it's very relaxing. Now, I think we are not really hindi pa naman kami yung 100%, pero kumbaga
hindi mo maramdaman na may COVID-19 pandemic. Yun lang. Kasi para sa akin kasi, ang Macau is ito na pinaka-safest na city na wala talagang COVID. Yes, na below the radar. Mapunta ka dyan, joke. Baka promote ka parang. Hindi, promise. Talagang wala nang dito. Pero of course, meron pa ring COVID scare kapag napapaubo ka o nababahin ka. Tumitingin sa'yo ang tao. Yun lang. Discrimination noong time na yun. Hindi, until ngayon, kapag kunyari naubo ka, titingnan ka ng tao. Di ba nakwento ko nga, umubo ako sa bus, ang tao biglang nawala sa circle ko. Oh, true. Talagang kaya nga kapag umuubo ka talaga, kailangan tiisin mo na lang. Ako tinitiis ko eh. Pagdating sa bahay, doon ako uubo ng ng malakas. Pagdating mo sa bahay, doon ka na umubo, doon ka na umutot. That's it. Siyempre, titiisin mo sa bus yun, no? Ay, at least sa butot, hindi naman nila malalaman kung umubo. Ay, di malalaman nila sa amoy kapag medyo amoy isda. amoy more than the usual, infected ka. Oh. Airborne nga eh. Ay, tala nga, lang, may tatanong lang ako. Kung di naman nakaka-open. Hindi yun. Hot seat Pero sa totoo nga, ang alam ko nga, babae, hindi umebs eh. What the fuck? Bata ako. Dati. The promise talaga, akala ko dati, ang mga babae, hindi umi-ebs, pati mga artista. Grabe nasa isip ko dati yun. Akala ko mga artista, mga god. Alam mo yun, di sila umi-ebs. Promise. Ay, susuka lang. Para mas yata. Kung baka alam ko lang kami mga lalaki lang umi-ebs. What the fuck, man? Siguro ang inisip ko lahat ng artista para si Kim Jong. Nababurn lang para niya yung niya. Hindi, ito yung tanong ko, no? Hindi pa pala yun? Hindi yun. Kasi ganito kasi. Akala ko patapos na eh. Hindi mo nagbi-build up pa lang ako, build up pa lang. Alright. Hindi kasi ganito. Kasi dito sa Macau, kasi nagrereklamo kami sa mga incheck na kapag nasa bus or naglalakad, may amoy eh. Talagang may distinct na amoy. Sabi natin, putok. Di ba? Ang inaano kasi, dyan ba sa Singapore, ganun din ba? Kasi ang alam ko sa Singapore, bawal dumura. Ay, mukhang pares ba tayong nararamdaman? Ano yan? Sasagutin ko na ba yan? Oh. Kung may kung may amoy ang Chekwa, ganyan, ang tanong. May amoy sila, lalo yung sa sa tawag dito, yung iba lang naman. Hindi, okay, marami. Kasi minsan, kahit ang ganda ng bihis talaga, di ba? Sa MRT, nakapustoryoso yan, pero yung hininga nila parang iba, yung amoy bagong gising yung amoy. Holy pero amoy jutok. Amoy jutok. Hindi jut, amoy parang panis na tawag dito, na laway. Ang tawag dito, ano yung tawag doon? Noodles. Kanton. Amoy panis na noodles. Yung gano'n, amoy higaan. Hindi kasi parang sila naliligo. Amoy panis na na Lucky Me? Oh, yeah. Hindi, naliligo sila kasi sa gabi lang. Yeah. Pero kasi tayo nakasunayan natin, sa umaga tayo maliligo. Tapos extra kapag gabi, di ba? Mm-hmm. Pero sila pag gabi lang. Tapos dati may naging naging housemate, yung may-ari ng bahay. Tanong siya, bakit daw, ba't daw mga Pilipino, naliligo sa umaga, lalabas din naman daw. Dapat daw sa gabi lang. Ganyan. Kasi daw, para yung dumi, bago matulog, malinis. Di ba? Actually, tayo pinakamalinis eh. Actually, I will interject you guys. Yun yung nakakatawa dyan, na speaking of paligo na yan. Kasi nung bago-bago rin kami sa Macau, I remember it's winter. Tapos kahit winter, naliligo pa rin kami. Kinusyo ba naman kami? Naliligo kahit ang winter, lamig-lamig. Isip-isip ko, kaya nga wala kaming amoy eh. Di ba? Kaya nga nakakaano rin. May amoy din daw ang Pilipino. Alam nyo ba yun? Amoy daw, amoy patis, amoy amoy tawag dito, fish sauce. Sabi nila. Kasi di ba mahilig tayo sa mga patis, sa toyo, yung mga ganyan. Alright. Kasama lagi kasama sa mga lutuin natin. Mm-hmm. Tapos diba ang mga Bombay at tawag dito, ang mga Indian, di ba, medyo amoy sila curry. Yeah, kasi that's right. Amoy curry. Ano yung amoy matamis? Ano yung amoy? Kasi yun lagi kong kinakain, matamis eh. Yung beef. So,
Amoy tsokolate pala ako sa kanila. Pag Kaya siguro, pala, joke. Joke lang. pag umutot ka, ma, amoy donut ah. Ano ako, yummy. Lang. Alam mo ba, Ano? mabash ako dito mga pinagsasabi ko. Ay, it's okay. Wala yan. Nakikinig sa atin. Wala naman nakikinig eh. Siguro makikinig na. Yan ang nakikinig sa inyo. Ang matindi dito, itong episode na to, tayong 3 lang din naman makikinig. Pagkatapos ko i-post, tayo ng 3 rin makikinig. Kaya huwag kang mag-alala. Okay, teka lang, nandito na tayong 3, di ba? Mga OFW tayo. Ano mga namimiss niyong pagkain sa Pilipinas? Oh, alam ko talaga na. Sige, ikaw muna, Rose. Anong namimiss mo back at home? Wait. Taga saan ka, Rose? Laking Cavite ako, pero yung parang kumbaga ang pinaka Batangas ang nanggaling. Pero laking Cavite. Ang laking Etivac. Batangas yung hindi alam ni Mark yun, Etivac. Cavite siya. Cavite lang yun. Ha? Sa Luzon ka ba, Mark? Me? Hindi, lumaki akong Binondo kaya walang pinakaiba sa akin itong Macau eh. Yung Mark, di ba? Diyan ka sa Macau parang sa... Para lang kami sa Chinatown. Na maraming hotels. Yun lang yun. Maraming hotels. So, taga Batangas ka talaga. Lumaki ka sa Cavite. Yung parents ko, kumbaga galing Batangas, dumayong Cavite. So, syempre doon kami lumaki sa... Ay, pala to eh. Kaya nga alam nyo noon, naging problema ko talaga yan eh. Kasi noon, syempre, laking Cavite, tapos pabagsak akong magsalita. Okay. Tapos yung ng Batangas, minsan akala nila mga nag-aaway kapag nag-uusap-usap. Kapag ang lalakas ng boses. Tapos hanggang ngayon, kapag medyo napapasarap ako sa kwento or medyo yung at isa ko, yan medyo ang lakas ng boses. Alam mo may kaaway yung ganun ba mga nakakatawa lang sa mga taga Batangas, no? Wag lang malata yung nila. Tapos kanin nila. Kanin. Mataga mo lang, ano ka ba? Taga saan ka ba? Ha? Tagalog ako eh. Pero nanay ko Bisaya. Yeah. Ako din naman tatay nanay ko Bisaya talaga. Pero syempre, lumaki na sa Manila. Hindi kasi meron kasi kaming classmate ni Mark na taga, kaya maano kami sa kanya. Malapit ang puso namin sa mga Batanggenyo. At saka funny kapag nagkukwento mga Batangas. Yes. Lalo. Kaya natatawa si Mom. Talaga, nakakatuwa. Yung parang doon ka matutuwa yung sa pagkukwento eh. Yung punto. Oo, punto, oo. Lalo pag nagdi-disagree siya sa'yo. Mark, paano pag nagdi-disagree? Hindi rin, tol. Hindi yung ganun, tol. Hindi yung ganun, tol. Oo nga eh. So, sa susunod pala dapat magkaroon tayo ng Batanggenyo. So, kilala mo na kung sino ka. Okay, balik tayo. Kung nakikinig siya, yun lang yun. Yun. Hindi, pipilitin natin. Shotgun. Point blank. Ito pala, kasi di ba sabi mo sa Batangas ka? Sa of-course sa Batangas, alam mo namimiss ko dyan, lomi at saka yung nilaga. Tama? Tama, di ba? Yung nilagang baka. Nilagang? Baka, kasi yung baka. Bulalo. Okay. Yung sinusup-sup. Teka, may tawag dyan. Yung sinusup-sup ba? Bulalord. Ang tawag dito? Nakalimutan ko. May tawag dyan, pero sikat nga yun sa Batangas. Yung soup na yun. Kansi. Yung kansi, tawag siya sa ibang lugar, pero may... Pero sa inyo. Iba yung pinakatawag sa Batangas eh. Bulalord. Di ba Bulalord? Lord of Bulalo? Nalala ko yung news na yun, Mau. O kasi sumusup-sup lang siya nung bulalo. Ayun. Kalimutan yun. Sorry, Rose. Bulalo. Sa mga listeners out there, nakikita ko sa camera ngayon si Rose ay nag-google. Oo, ginugugol ko. Goto. Ako ngayon, nawala sa kay Gotong Batangas. Ooh. Goto. Ano bang masarap? Sige, magano tayo? Food battle. Pucha, nahinto kay Rose. Ako sasabihin ko lang namimiss kong pagkain, manggang hilaw eh. That's it. Manggang hilaw. Diyos ko, wala akong mahanap dito sa Macau niya, no? Kasi dito kasi sa Macau, meron silang mga malaking green mango. Ang problema, syempre, bumili ako ng bagoong sa mga Pinoy store. So, sabi ko, green mango, laki Pucha, pag, alam mo yun, ang laki-laki niya, pero alam mo yung lasa niya, parang Indian mango lang. Kasi galing siya sa Thailand. Hindi siya maasim.
So nakakamiss yung, alam mo yung tipong pag kinain mo yung manggang nila, yung ngipin mo parang nangingilo. Yun ang gusto kong lasa eh. Okay, so food battle tayo. Between goto ng Batangas at lomi ng Batangas. Gugutom ako, mawa. Basta ako bagong kain ako. Hindi pa ako makain eh. Ano ang sangkap ng Ala, hindi ko gotong Batangas? Goto, hindi ko basta hindi ko alam. Kasi Pero ang lomi, parang wala naman silang gaanong sangkap eh. Yung parang walang lahog, yung pinakalaman lang. Parang yung sabaw lang yung niya. Naghahalong asim at saka sigurado ba goto yun? Baka mamaya kanin lang yung sa nilagan. Parang siyang lasang sinigang na nilaga. Yun na. Actually, hindi goto yun. Baka nababad lang yung kanin. Kaning bahaw, tapos binabad sa sabaw. That's it. Tapos kambing. Tumaba yung kanin. Kaya goto yun, Mau. Kasi go to work na. Goat. Ay, oo nga, no? Ang pala sa inyo is kambing. Kambing baka. Oh. Kalabaw? So, ang ba? Pero hindi ako. Ako parang, speaking of kalabaw, parang same effect lang. Pagkasabi ng kalabaw ngayon same effect din yan pag sinabi mo sa akin, gusto mo ng frog. Parang nakakaawa kasing, pero iba naman yung frog, parang nakakadiri naman. Arte. Ay, kayo ba, tanong ko lang, no, kaya nyo bang kumain, kunyari, nakita nyo pang buhay, tapos nakita nyo kinate, kaya nyo kainin? Depende anong hayop, Mau. Sabi natin, baboy, or baka. Yeah. Ano na? Ikaw muna, Ro. Hindi. Ayun nga dati, nung medyo maliit pa, nakakita ako ng kung paano gawin kumbaga yung kinatay na, tapos kung paano nila ginawa yung dinuguan. Parang ang tagal kong hindi. Oo, kasi nagsisisigaw pa kasi yun, di ba? Yeah. Di ba? Yes, true. Nalala ko tuloy yung pinsan ko, doon kami sa province, speaking of yung kinakatay na yan, Kasi sa province kasi, meron kaming maliit lang na pig farm. So, syempre, pag piyesta, kukuha sila ng baboy doon sa pig farm and kakatayin nila. So, di ba, syempre, bago katayin yung baboy, papatayin muna yon, di ba? Tataliin nila yon. Tapos, siguro, mga 3 tao para lang i-hold mo yung malaking baboy na yan. Tapos, you need to stab the neck para tanggal yung dugo, di ba? So, nakakita ka naman paano yung process ng pagkatay ng baboy? Any of you guys? So, ganun yun. Oo. Papakulo sila ng mainit na tubig para for later, aahitin nila yung buhok eh. So, di katay ng baboy, di stab sa neck, di ang ingay. Tapos, itong pinsan ko, si Raulo rin, pumunta dun sa di nakiusisa, kinakatay yung baboy, ginawa niya, binidyohan niya, pinost sa Facebook o sa Instagram, ko lang iya. Siyempre, nakakaawa kapag, kasi dati, nung bata, meron kaming kapitbahay na lechon, so nakikita namin kung paano nila pag may delivery ng kung paano pinapalakad yung baboy mula sa alam mo yan papunta dun sa kulungan, tapos kung paano kinakatay. Ayun. Kapag lechon na kaya ko nang kainin, pero kapag buhay pa. Hindi ko kaya. Kasi pag naamoy mo na, yun na yung crispy na. Pag kinat na yung baboy. Lechon. O nga pala, no. Ikaw, ano pa naman yung mismo Rose sa pagkain sa Pilipinas? Okay. Dito kasi okay, noon yung mga kakanin, yung mga kaso marami na rin available na siya dito lalo ngayon merong pangpaluto SG lalo itong nag-lockdown na to, ang daming nagbebenta, so madali na siyang mabili. Tapos cheese pandesal ba yan? Oo. Tapos kung naman pwede namang YouTube search tapos gawin lang. Ganon. Tapos kapag na-miss din, pwede rin pumunta ng Lucky Plaza. Parang hindi mo ganon mamimiss ng sobra-sobra yung mga pagkain sa atin or ayun. Nakakain ka ng ubi cheese pandesal? Oo, dito. Diba meron pa nga akong review. Ay, hindi ko nakita. Follow nyo naman ako. Sure. Sa YouTube na. Wala kasi mamaya yan. Pero Mark, dito pala sa Macau meron ng ubi cheese pandesal. Ubi cheese pandesal? Saan? Alam mo na yun, dun sa may bilihan ng pandesal, pre. Sila? Okay. Nakita ko pero ubos na kagad. Kaya pandesal na lang binili ko. Yun. Ano nag-deliver din yan? Ganun? No. Hindi, bumibili lang kami. Hindi pa, wala pa dyan yung parang, dito kasi merong parang Lucky Plaza na kapag nakikip ka sa Filipino goods or items, pwede kang pumunta doon, ang daming shops na nagbebenta ng items. Actually, marami ditong Filipino stores. Maraming Filipino stores dito, hindi kami
kumbaga hindi namin nami-miss masyado ang mga Filipino na pagkain tulad ng mga adobo, kasi marami dito. Pero ang ano ko At Mga lang, nami-miss saka namin naluluto sa lechon, bahay, yun. mga ganun. pero speaking of like I said, mga dito mga ang comment ko lang sa kanila is that kumbaga ang problema sa atin kasi yung the way tayo mag-market ng sarili natin pagkain sabi mo kahit karinderya, ang problema kasi sa atin hindi natin binibigyan ng effort. Yun kung napapansin, ko lang kung parehas din sa Singapore pero dito sa ano kasi sa Macau kasi, kunyari, meron kang karinderya or yung paninigainan lang. Hindi nila pinagtutunan ng pansin masyado yung presentation ng pagkain. Kung parang ano lang, parang nangyayari parang karinderya lang na ordinary. Syempre, kumbaga, ang kakain lang doon, mga kapwa Pilipino lang. Kasi syempre, titignan nila yung pagkain parang, alam kong masarap yan, alam kong gusto ko yung pagkain na yan. Pero kumbaga, ang target lang kasi na Pinoy lang. Hindi katulad ng sabi natin, yung mga Indonesian food dito sa Macau, kahit maliit lang yung pwesto nila, talagang ginagawa nila ng presentation talagang pagkain. Kaya pag sinerve sa'yo, kumbaga, yung visually, it's already enticing, tapos yung amoy pa ng pagkain, parang, tastes good. Pero alam mo ba dito, super nasasarapan din sila sa mga food natin. Yung mga sa office mate namin, ganyan. Kasi sinishare din namin yung kapag meron. Nasasarapan sila, lalo yung adobo, ganyan, sinigang. Which is naman talaga nasasarapan talaga sila. Yeah. Nila yung, lalo yung mga mali. Sasarapan naman sila. Pero ang ano lang kasi dito, the way na i-present. Yes, yun alam mo naman. Kung sa Pilipinas kumakain ka sa karinderya, ginawa nila dito sa Macau. So, ganun, kung ang presentation na yung bara-bara lang, ganun din yun lang yung comment ko. I'm not saying the food sucks. I'm not saying is that. Siyempre, alam natin masarap. Kahit na, yung minsan, pag naamoy nila yung pagkain ako niya, nagdala si Mau ng pagkain sa office para for lunch. So maamoy na niyan. Sabi ko, this is adobo, blah, blah, blah. Oh, tastes good. Yes, pero yung tatanong nila, saan ba kami pwede kumain na Filipino na lugar para matikman namin yung pagkain nyo? Wala kami man-suggest ni Mau. Kasi syempre, sa Umami, okay, pre. Oh, yeah. That's the only one place na pwede na yung ma-suggest doon. Kasi kumbaga, sponsor us. Nila, sponsor us. Di kasi menu kasi nila, at least kahit paano may Chinese na, na description. Yun yung kulang sa atin. Hindi katulad sa mga ibang place sa Indonesian na pagkain. Pag-e-effort sila, kahit hindi naman sila malaking restaurant, maliit lang sila. Actually, di ka sila restaurant. It's just a diner. Pero kumbaga, pinagtutunan nila ng pansin, talagang meron silang nubok. Talagang they have like good photography ng pagkain nila. And not to mention yung menu nila may English, Bahasa, and Chinese. So alam nang umu-order kung ano yung pagkain na yun. Which is yun yung sinasabi ko na kulang lang sila sa marketing. Yun lang. Yun lang naman. Isa lang naman ang siguro sa siguro diyan, pero dito kasi may mga restaurant na naman maayos naman. Yung kumbaga lalo dati at peso na wala na rin yun yung 7101. Parang may sponsoran ba tayo niyan? 7107. Kasi nagsara na rin siya. Ang rin maayos. Marami na rin actually na Filipino dito. Meron namang plating. Kaya siguro mabenta kasi sa Macau kasi ang market lang kasi talaga nila is Philippine. Yun lang. Di sila nakikipag sa ibang lahi. Actually, I just remember dalawa sila Mau, pero yun nga lang yun lang yung the way lang talaga yung marketing lang. Yun lang naman yung ko ang kumbaga ang aking hindi naman actually rant, pero yun lang yung comment ko lang na yung the way nila i-market yung pagkain. Paano madinig nila yung sinasabi mo para naman ma-improve nila? Yeah, I hope so. Dave, don't worry. Umami, sponsor us. Lahat na si Mau sponsor. Kailangan ko sponsor. So, ang tanong ko lang, Rose, what year ka bang what year ka nag-start nag-work sa Singapore? And gaano ka nakatagal muna nag-work sa Pilipinas before you apply sa Singapore? Okay. Gaano nakatagal kasi noon, estudyante pa lang ako, nagsa-sideline na ako Kaya parang, okay, after graduate, nag-work ako ng mga 3 years. Pero yun nga, before nun, nagsa-sideline na ako sa isang construction firm. Tapos yun, after naman, ID firm. So, yun. Tapos, pagka-graduate, 2 years, apprentice, diba? And then, take ng board. Then, pagkapasa, nag-abroad na ako kasi, yun. Wow. Gusto kong kita ng mas malaki No, saan ka nag-apprentice? That's good.
At pumunta ako dito 2010. So, yun, nung Mas June, maaga. 10 years ko, isang dekada na ako sa abroad. Oy, Wow. congratulations. 10 taon na. Before sabi ko, Isang dekada. ipon lang ako na sabi ko, mga maximum of 5. Pero kapag pala, syempre, kapag may mga, di ba, may goals ka, tapos nakukuha mo yon and then nag-aim ka ng another goal. Tapos, parang, syempre, kailangan pagbabalik, medyo nakalatag yung, Yeah. ayun. And I So, think 10 years, then mga siguro if allow ni Lord na may tatapusin lang ako and mga another 2 years. well, at least So, magre-resign ka na? Mag-i-start na ako mag-focus na ako para sa nice. sa career. Gusto ko talaga yung Okay, anong mga business ba yan? Siyempre, at saka, babalik tayo sa architecture. Kasi ngayon, medyo, kasi ako nasa contractor. Maganda yung napuntahan mong field. Though dati, okay, kasi dito medyo bawal ang sideline. Ngayon, baka maano ko. Pero suma-sideline ako before. Pero nung nalaman ko, nag-stop na. Yung design ng shop. Nakatuwa lang pag makita mo. Pero di ba? Ay, yung mga dinedesign mo. Kasi dito rin bawal din kasi sideline. Kasi kami ni Mark dati kaming nagsumideline ng Batchodan. Wala. Bawal pala. So, yun na namin tinuloy. Kaysa tawag dito, kaysa pag-Batchodan. Bawal kasi mag-macho dancer. Hindi bawal mag-Batchodan. No, so, ginagawa nila yung sa kids. Kasi syempre, pag sa Philippines, kumbaga, ang bawal kasi dito kapag dito mag-dito ka. Pero kung sa Philippines, dapat medyo, yun, habang means tayo na mas malaki ang conversion, medyo makapokus tayo sa gusto natin. Pero sipag mo, no? Hindi rin naman parang nakakaano naman. Para sa amin, sa totoo lang kami ni Mark, totoo lang kami ni Mark, yung ginagawa mo parang, sipag nito. Kami ni Mark, wala. As in, pag umuwi kami ng bahay, sa bahay lang kami, wala na kami gagawin. Kasi actually, for me, in my case kasi, kaya naman syempre sa Pilipinas, syempre nagka-sideline ka, Pagdating mo sa Macau, kasi kumbaga sa akin, kumbaga yung na feel ko na hindi ko na kailangan mag-sideline. Hindi naman sa nagmamayabang ako pero for me, like, kasi syempre sa Pilipinas, you need to, talaga hustle para kumita ka ng mas malaki, di ba? Yun, nandito naman ako sa Macau naman, sabi ko, kumbaga, I kinda want to help others, yung ibang mga kabatchmate ko din naman na tipong I have this friend na architect din na nagko-contact pa sa akin noong time nila. Sabi niya, pwede ba magpagawa sa'yo ng 3D presentation? Sabi ko, I'm busy kasi hindi ko na magagawa. Which is totoo. Kasi dito sa office kasi namin masyadong demanding. Masyadong demanding sa time talaga na kahit nga ako, wala na akong time kami dalawa ni Ma, wala na kami time talaga mag-gym at mag-Muay Thai. Na cut off yun dahil sobrang busy talaga namin. The way lang yung handled yung namin, yung office namin is really talagang time demanding. So yung I remember before, I have this mga sideline na kinokontak ako. I just give them to other people na I know that they can do the work that they want. Same thing. Yun, same thing din naman. And for me, at least, ang goal ko is makatulong naman ako sa friend ko naman na nangangailangan din ng sideline. So I said, dude, gawin mo tong sideline to. I think you can do this, this work. So at least sila yung nag-earn ng more. Kasi sa akin, sabi ko parang kung magka-silent ako, may ma-earn ako money, pero kumbaga parang ang mangyayari kasi, like I said, like sa Pilipinas, syempre maliit lang ang sahod natin ikumpara mo sa abroad. So kumbaga, syempre kikitaan ko sa sideline na yun, na papagawa sa akin. Pag kinumpara ko naman sa sahod ko dito, sabi ko, hindi ko na kailangan yung sideline na yun kasi yun, saglit ko lang makukuha ko yung na yun yung income na yun So I gave it to my one of my batchmate na sabi ko, dude, kung gumawa niya, at least kailangan mo din naman ng kumita. So that's what I do. Alam mo yung dati, actually nakakonect ako dyan kasi noon, lalo syempre medyo malaki kasi talaga ang kita, di ba, kapag nag-work ka abroad. Dumating din ako sa na ganyan na halimbawa merong nagbibigay ng halimbawa silent. Pero alam mo, pag kasi ang time natin, hindi kasi sa lahat ng oras malakas tayo and nagtatrabaho sa abroad. Ewan ko sa inyo, siguro kasi yung sa amin, dito kasi sa amin, parang laging hindi sure kasi lalo yung kapag hindi PR, parang hindi mo alam kung next year ba may pass ka pa or what. So parang ginagawa
personally, gusto kong siyang i-maximize lalo nung may nadinig ako yung sa seminar na yung sa Asensadong Pinoy. Yun nga, medyo eye-opener siya sa akin. Tsaka yung time na dati, laging dumating sa time na natanggal din ako sa work. So parang alam mo yung parang lagi siyang tas marami kang binabayaran sa Philippines, maraming so parang siya na yung parang yun yung ko na turning point ko na parang ay hindi, kailangan talagang gawin ko habang kumikita ako habang malakas ako, habang may opportunity para kumita ng mas malaki, i-convert ko siya or gamitin ko siya na mag-invest para pag dumating yung time na kumbaga hindi lang para sa akin kundi para sa family ko or magiging family ko or para din sa yung yung halimbawang kumbaga yung sa makakausap ko or kumbaga ma-share ko kasi lalo kapag kumbaga sa limited ng oras dito tapos mas maganda halimbawa may convert ka na passive income sa Philippines para pagdating mo doon syempre hindi ka na rin naman nabalik ng alam mo yung hindi naman sa pero yung parang kayod kalabaw pa rin kagaya ng ginagawa na dito, di ba? Kumbaga at least yung medyo may choice na or may option na tayo na alam mo di kaya kasi kumbaga sa ngayon maganda yung kalagayan natin na kung magagamit natin tong time na to para kumbaga maiipon o para mai-put up ng business pag nasa Philippines na tayo, kumbaga mai-invest para makapag-start tayo ng business natin sa Philippines, kumbaga madami tayong matutulungan. Kapag nakapaggawa kasi tayo ng trabaho, maraming kumbaga may mga tao na matutulungan tayo. Kumbaga, syempre, makapagbigay tayong trabaho tapos makatulong din tayo sa family natin, hindi tayo magiging pabigan. Yung mag-ipon ng convert to passive income like investments, yung mga ganun. Tama. So in the future, pwede kang, kumbaga, pag mahina ka na, pwede mo kasi yung halimbawa, properties, ganyan. Pwede mo kasi siyang pwede mo siyang halimbawa ayaw mo na dito, gusto mo nang mag-focus talaga mag-business sa atin, uwi, ganyan, or gusto mong makasama mo na yung family mo, ganyan. Pwede mo siyang i-collateral sa bank, tapos gamitin mo yung collateral as puhunan sa negosyo kasi kung ang gagamitin mo na puhunan sa negosyo lalo kung wala ka pang experience kasi hindi naman tayo lahat businessman, 'di ba? And hindi lahat tayo sa sales, 'di ba? Kailangan pina-practice natin 'yon. Pag-uwi, tawag dito, hindi natin yung unang papasukin nating business, not sure if magsasucceed siya. So mahirap kung sa ipon natin so mas maganda kung merong collateral na meron tayong properties or yung meron tayong maiaano sa bank tapos naisip ko yun kaya naisip ko yung yung may nagturo ganyan na yung nga sa real estate kasi meron din siyang income so ibabayad mo sa utang mo sa bangko merong nagpupuno nun galing sa renta yung mga ganun sabi ko sa iyo Mark invest mo na yan mind blowing. All right, see, it's a good idea. So, Mark, sabi kasi actually for the listeners out there, ito lang konting kwento lang Actually, she is a bit shy and nervous today. Na wala daw siya masabi. Pero grabe napatahimik kami mo parang Actually, ito yung sinasabi niya. Kapag nakakausap mo, ang dami dito, nakakaawa, lalo yung mga tumatanda na kasi natin yung chef. Pero nga yun sa sobrang sobrang thankful ako kay Lord kasi yun dumating nga sa time na kasi sabi ko sa inyo nawalan ako ng trabaho dito and talagang shucks Lord, pag umuwi ako, talagang iniyakan ko siya. Yes. Napakabuti ni Lord talaga. Iniyakan ko siya kasi sabi ko ayokong umuwi nang wala. Yes. And nilid niya ako after few weeks, mga 2 weeks yata yun. Nilid niya, may nag-invite sa akin doon. Tapos shocks, parang biglang parang nag-open yung door. Talagang knock and it will be open, di ba? Parang yung sobrang bait ni Lord na kapag huminingi mo pala talaga, ibibigay niya yun sa'yo and basta yung sincere ka, nalapit ka lang sa kanya, ipapakita niya yun sa'yo and then doon nag-start yung kung saan na yung mga
tawag dito, mga seminar, mga sa investing. Nag-branch out na. Oo, ibubukas niya yung lahat. Tapos ikaw na lang mamimili, ay alin ba? Ganyan. Tapos yun. Kasi noon nakakatakot pa eh. Alam nyo, pero alam mo yun, kasi parang pag nakausap mo yung sa iba kaya kailangan talaga mag-invest ka sa habang kaya. Or anong investment na naiisip mo pero dapat medyo careful ka din dyan dahil kasi kapag iba ay lalo hindi mo alam syempre ipapabahala mo sa iba yung pera mo. True. Kasi pwede ka magoyo dyan, ma-scam ka na hindi mo alam. Oo. So you need to do research muna. Yun lang yung ko din yan. Ay, usapang scam. Ay, nalo niyo ba usapang scam? Scam? Oh, di niyo ba alam yung scam ng face shield? Yung daming yung may ilang milyon yun? Wala naman palang wala palang buyer. Hindi pala totoo, bogus lang. Walang product, maraming buyer. Yun. Wala yung product, parang nagano lang 2.3 million. Wow. Grabe, no? Yan ang isa pang, alam mo, sa akin lang, for me, I do hope na tong COVID-19 na to is matapos na. So at least you can, move freely ka nga. Kasi for now, I'm lucky din na at least kahit paano I still have work in Macau. Kasi I'm just saying, so pag umuwi ako ng Pilipinas, mahirap maghanap ng work. Not unless kung established ka na at marami ka ng ipon at kaya mo agad mag-business, it's a good thing. Pero at the same time, nakakatakot din mag-start ng business, I think, at this day and age. Not unless kung alam mo yung business na tatahakin mo is talagang alam mong kikita ka. Pero for now, I think, better like, kailangan ma-feel mo muna, study mo muna before na mag-venture agad-agad sa business. Kasi yun nga, kumbaga, I of course, I'm not really knowledgeable about business, but for me, I'm just saying na, just be careful. I mean, if ever you're going to venture in a business, just make sure na may backup ka talaga. Yun lang naman. At saka dapat yung kumbaga kung ano yung gusto mo, ano yung passion mo daw, and then pero alam mo ba, may may konting lang ako dun sa yung sa kailangan aralin na medyo dapat din minsan kailangan mong may mga bagay na kailangan mong gawin habang inaaral mo. Kasi like yung pagbibisikleta, hindi mo naman siya matututunan ang aral ka lang ng aral hanggat hindi mo siyang talagang ginagawa at talagang pinipidal mo. Doon mo malalaman kung hindi ka matututo ng pagbalanse hanggat hindi mo ginagawa. Ganon, may mga na ganon na kailangan. Katulad yung sa investing. This is not to brag, but para merong kumbaga baka kasi may makadinig na na kumbaga but to inspire. Kasi alam mo yung dati sobrang takot din ako na mag-start ng kasi dati nung tinanong parang sabi ko pa din sa nag-speaker. Talaga ba? Kasi parang kaya ako gusto kong gawin yung rentals, ganyan, rental business. Pero parang kasi syempre kailangan mo ng paupahan na syempre. And kailangan mo ng pera. Ganyan. Tapos may konti akong ipon, ganyan. Pero parang nakakatakot kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako may trabaho dito tapos may hinuhulugan pa akong bahay na Pero parang sabi niya, kailangan mo kasing gawin, and ang pinaka parang parang inassured niya ako, and parang I find peace din. Parang kasi feeling ko that time parang need nga din. Tsaka yung parang nung umattend ako nung time nga na yun nakita ko yung kasi hindi mo siya ma-appreciate kapag hindi mo nakita yung future ng Philippines. Kasi napakaganda ng future ng Philippines. Alam nyo ba na yung sa ng CBR prediction in 2031 nasa sa world magiging pang 17 tayo. Ngayon nasa nasa pang 30 something. Before nasa 40 pa nga pero sa 2031 magiging pang 17 tayo sa pinaka yung sa pinaka mayaman, may pera. Oo, may pera. Di parang lang kaya sinasabi nila ibubukas daw sa atin yung yung mundo na tipong kasi 'di ba ngayon or noon 'di ba medyo hirap tayong pumunta ng abroad, laging may visa or pero ngayon marami ng free visa, walang visa, 'di ba? Pero
Pero darating yung time na tayo na kasi yung may pera. Alam niyo yung nangyaring halimbawa katulad ng kasi 'di ba nasa median age na tayo. So medyo mataas na yung noon kasi ang hirap-hirap ng bansa kasi bata pa yung time na yon. Ngayon kasi kaya mayaman or is mas marami na kasi ngayon ang working population kaya ang maganda yung ekonomiya talaga na. Tapos yung 'di ba ang daming parang yan sa family. Kapag ang mga bata maliliit pa, hirap ang magulang, hindi ba? Hirap yung pamilya. Talagang naalala. Ewan ko sa inyo, pero kami kasi noon na talagang tsaka nakita ko sa mga ng pinsan ko, sa mga talagang hirap ang pamilya nung maliit. Pero nung naglakihan, nag-start magtrabaho yung mga bata, ayan na, medyo nakakaluwag-luwag na sila. Ganun ngayon ang bansa natin. So, kumbaga kailangan talaga ma-educate ang mga Pilipino, kailangan yung mindset maiba into kailangan mag-business and kailangan pumosisyon sa Pilipinas. Kasi imagine, but by that time, ang ganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Tapos, kung ang mga Pilipino, pag uuwi, alipin pa din. Kasi ngayon sila nagpupuntahan sa atin. Tapos tayo, wala, mga takot, mga parang niyo yung point na kaya kailangan kumbaga, i-educate daw ang mga Pinoy. Kasi kung sa ngayon, parang hindi, yung sa iba, hindi, okay. Kasi kaya kailangan yung sa economy, yung kasi kung bastang makikinig lang yung iba, hindi tumitingin sa graph, hindi tumitingin sa sila maluloko ng mga false mga fake news, ganyan na ngayon kasi magagalit ka, bakit ganyan ngayon ang Pilipinas? Parang pero alam mo lubog, pero hindi. Ang ganda ng ekonomiya natin, di ba? Makikita naman makikita dun sa mga report. Makikita tapos yung iba, noon, okay, ngayon, nagagalit. Ang laki ng utang ng Pilipinas. Kasi ang dami nating ini-invest is infrastructure. And yung yung tawag dito, hello, kaya ngayon, yung hindi nila naiintindihan na 'di ba ang ngayon tawag dito ang laki ng gastos dahil sa tawag dito itong COVID. And hindi lang naman Philippines. Kaya ganun kalaki ang utang ng Pilipinas, pero kung maiintindihan nila na lahat naman ng bansa talaga kahit yung malalaking bansa, mayayamang bansa, ang laki ng utang niyan, yung US. Yes, that's pwede true. pwede nilang makita yun dun sa World Debt na na site. I-search nila, makikita nila yung yung actual na na utang ng bawat bansa doon. Parang kasi syempre ganun lang kahit yung mayayamang yung mga mayayaman sa atin na businessman, ang lalaki ng utang ng mga yan, pero kasi yung utang nila ginagamit nilang pang business, ginagamit nila para para tawag dito, paano ba? Kasi kung hindi mangungutang ang Pilipinas, anong gagamitin natin na pang-build ng mga infrastructure, panghatak? Kung hindi naman natin gagawin 'yon, sino pupunta sa atin para halimbawa mag-put up ng business kung wala tayong roads or maayos na, alam mo 'yon? Yes, maayos na. I agree. Ngayon pero ngayon tingnan niyo, nakita ang ganda, ang daming mga projects na nakikita mo, hindi yung dati walang sige sabihin konti utang pero wala kang makita. Parang kahit dito rin naman nag-start. Alam niyo yung Singapore, rin naman nag-start din naman ng tawag dito na corrupt kasi noon bata pa ang Singapore. Wala pa, kumbaga yung nag-start sila na parang di-start din sila ng ang dumi-dumi yung ilog nila, parang katulad sa atin na ang kalat, ang daming corrupt, ang daming illegal pero naayos. So may hope ang Philippines. Dapat hindi kumbaga parang dapat tayong mga Pilipino medyo dapat na pinagpipray natin talaga yung nakaupo ngayon lahat ng leaders ng Philippines, lahat dapat ano mga sinasabi ko. Go on, it's so profound. Nakikinig ako, ayos to. Go on. Kung tawag dito, dapat pinagpipray natin yan. Kasi, yun yung magagawa natin Bukod dun sa, syempre, syempre, magbabayad tayo ng tax and
kumbaga sunod sa rules and baga tawag dito, tayo mga OFW, napakalaki ng contribution natin sa pagtaas ng kasi yung remittance natin, malaking contribution natin sa ng and ng economy natin. Ayun, tawag dito, ang point lang, hindi tayo dapat rant sa government. Dapat nga dapat yung kumbaga parang sa ibang, mababash ako nito. No, it's fine. Sorry to interject ko lang for me, I keep saying as much as possible itong podcast natin is we are not really pro or anti-government or whatever. In terms of politics, hindi naman natin may iwasan yung talk about politics na yan eh. And I'm just saying din naman sa mga kung if you ever heard my previous podcast, but the way I say it is the more simplistic in a comedic way. I'm just saying the reason why they bash lang yung presidente natin. For me is because meron na siyang accent magtagalog. Yun lang yun. Actually yun lang yun. Kaya kumbaga kahit na meron siyang sense or na lagi ang dating sa lahat is negative, which is I find it crazy na oo, naintindihan ko na mayroon kayong naing or mayroon kayong disagreement or what. Pero for me, you need to try to look at the bigger picture because no one is perfect. I mean, being a president, job as a president, I think it's a crazy job. Ang hirap kaya maging presidente. Kasi, alam mo yun, majority na gagawin mo kahit sabihin mo ginagawa mo sa kabutihan, majority ng tao galit sa'yo for the sake of, for the sake of that. And parang yung parang wala namang ibang okay kundi siya yung pinaka-fit dun sa position sa ngayon sa ganitong punto ng ganito. So I'm not pro, I'm not against din or yung parang yung tinitingnan ko lang siya ng syempre kung ano yung nakikita ko na mas kasi ako sa product I mean sa yung outcome kasi dati wala akong nakita parang alam mo yung parang konti. Meron naman, nag-start din naman talaga. Kumbaga, nag-start din doon. Pero mas marami akong nakita ngayon na product. Kaya parang, okay lang sa Tapos, imagine. I'm just saying lang, sorry to interject. I mean, kasi maganda yung punto mo kanina about sa nangungutang yung bansa natin at hindi lang naman ang bansa natin nangungutang or may utang Yun yung magandang sinabi mo na I totally agree. Kasi ang problema kasi sa mga mindset ng mga Pilipino kasi nowadays, ngayon, marinig lang yung word na utang, galit na agad. Tsaka ang problema sa atin kasi, ginagatungan pa ng mga so-called mga celebrity, influential people na yung kagaya yung sinasabi ko last episode na hindi ko lang masabi kasi na yung mali nagiging tama at kahit yung tama na nagiging mali that's one of them. Na tipong parang, kasi kumbaga yung mga tao, alam mo naman, up until now, mga gullible pa rin ng mga tao sa Pilipinas kasi kumbaga mas naniniwala pa rin sila sa mga personalities but not to the person na alam mong may credibility. Yun ang nagiging one of the problems. Pero I think naman na medyo nagbabago naman na siya ngayon Totoo. At aminin ko na rin sa iyo marami tayong magiging bashers ngayon. Kaya lang, Rose. Naniniwala ako sa Pilipinas, naniniwala ako sa mga Pilipino na magiging okay. Lalo nakikita na nila yung... Hey, Rose, may sasabihin lang ako sa inyo, Rose, lalo na sa'yo, Wow. Ang ganda na explanation mo, Kasi sa totoo lang, tayo each of us, mga Pilipino, meron tayong 80,000 plus. Each one of us. Meron tayong 83,000 plus na utang kada isa sa atin. So ang sa atin kasi ngayon sa Pilipinas, actually lahat nakikita natin is yung ni President Duterte na build. Nakikita naman natin nagkakaroon ng Pero actually mga dating proyekto yan sa dating sa administration na si Duterte lang ang nagko-continue. Yes. Which is alam natin sa dating admin, di ko lang alam sorry sa mga dilawan, pero nagkaroon ng midnight signing yan. Kaya yung ibang mga ibang structure na hindi na nagawa, nakurap yan. Kaya ang sumalo lahat, si Duterte. Kung meron tayong trillion of utang sa World Bank, dahil din yun sa dating administration na sinalo ni Duterte na sinosolve niya ngayon.
Na at least ngayon, alam ko kumukonti na lang ang utang natin. Yun lang naman Kasi yung sa nakikita akin. naman ng bansa eh. Kung malaki man ngayon, okay lang kasi may nakikita tayong at saka kasi it's not right din naman na siguro bilangin niyo yung bilangin natin yung utang na per tao kasi parang kumbaga hindi naman na kesyo ganun daw ang baby pa lang tawag dito ganun na yung utang. Parang hindi naman kasi rin ganun hindi rin naman ganun ang process ng pagbabayad. Alam mo yun, parang hindi naman gano'n na, paano ba? No. Naintindihan ko yung ibig mo sabihin kasi kumbaga, ganito lang yan eh. Para sa mga kakagaya mo, you have more knowledge than me or more knowledge than Mao. Pero at the same time, I mean, in comparison lang Pero for me, I get what you're trying to say. Ang problema ngayon sa mga Pilipino na ordinary people na they don't get na yung perang kasi katulad ng mga ibang artista gagatungan pa yung asan yung pera hindi na look first of all bago ka yung utang na kunya nangutang ang government ng pera or syempre may process pa yan bago natin makuha yung pera at hindi naman isang bagsakan yung perang inutang. Diyos ko naman syempre portion by portion din naman yan, hindi naman kaya produce na kasi mga tao kasi simple-minded ako I'm telling you now I'm simple-minded pero mas simple-minded pa sila. Yun lang yun. Minsan napapailing ka na parang ganun agad? Parang galit agad kayo? Anyway. Kaya nga presidente ang pinapadala natin. Diba? Kasi siya talaga nakikipag-usap. Hindi siya nagpapadala ng mga alipores. Kumbaga siya talaga pupunta, siya nakikipag-usap, siya kumukuha ng investment. Diba? Doon naman tayo nakakuha ng pera dahil sa presidente natin. So nasa presidente natin kung paano niya dalhin yun, ibabalik sa Pilipinas, na i-invest natin. Kasi wala namang businessman. Kahit sabihin mo niyang siguro sila Henry C. Sila Henry C. patay na pala. Yung mga C, Gogong Way, yung mga utang yan. Posibleng wala. Malalaki ng utang yan, pero wala. Saka syempre, gagamitin nilang pang business utang. Oo, tama. Kailangan naman nasa pocket din sila kukuha. Yeah. In other words, sa mga listeners or sa mga tao mahakinig nito, kaya nga may tinatawag na bank loan Magsusulat ka nga ng mag-agree ka nga sa bank na by this year, kaya kong bayaran yung loan ko. Mag-loan ka muna sa bank ng how much na pam-start ng business mo. Kaya nga may loan Kaya may sinasabi na wag ka daw kung wag halimbawa mag-put up ng business, wag yung galing talaga sa pocket mo kasi pag ngal-ngal ka, kailangan yung tipong halimbawa may kumbaga mo na yung merong yung self-sufficient para magbayad ng loan mo. Na like yun nga, yung halimbawa, yung rentals, ganyan. So parang sinasabi mo, yung perang nasa iyo is pang backup. Iba pa yung loan na yung pang-ikot mo, di ba? Oo, ganun. Di ba? Kumbaga, yun yung kung kapag may nangyari, at least meron kang pambayad kasi galing sa bulsa mo. Ganito yung concept na halimbawa, di ba kasi di ba ng rentals or ng invest na yung paupahan. Ngayon, pag syempre yun naman kapag habang dumadating ang time, halimbawa mag-i-invest ka, di ba? Like for example, nag-ano ka ng mga nasa 200,000 para sa down payment. Pag natapos mo, ibigay na sa iyo yung susi, di ba? So pwede mo na siyang mapaupahan. Tapos meron yung income na galing sa renta, di ba? Ngayon, yung utang mo sa bangko at pag maganda yung lokasyon ng halimbawa maganda yung sa rentals mo, minsan or madalas nako-cover din na siya tawag dito positive cash flow yung renta. Tawag dito mas mataas yung renta kaysa dun sa amortization. So self-sufficient siya. Tapos wala ka namang ginagawa. Kumbaga kumikita ka dito, inaasikaso mo yung iba mong kumikita ka. And yun, so nagbabayad siya ng utang mo. Tapos habang tumatagal ang panahon, tumataas ang value ng property mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, pwede mo siya na itawag dito, i-refinance o di kaya ibenta pero ako kasi ayoko kasi magbenta. Ayun, tawag dito, as much as possible, gusto ko siyang milking cow. So, yung niya, yung tawag dito, itataas ng value ng property. Pag uwi, tapos yun ang naisip kong plano and yun yung i-start ko ng business para yung yung business meron pa ring nagbabayad
And then yung kikitain ng business, ipon pa rin. To put up another business or to put up another investment pa na magbibigay ng income. Rose, to cut you lang no, Rose. Naalala niyo yung thesis natin? Hindi ba? Hindi. No. Naintindihan ko. Actually, kailang mawa. Ganda lang yan. Okay. Ito yung kagandahan ha. Alam mo, for the listeners out there, I do hope na eventually we will have a video format of our podcast. Para next time pag may interview kami ganito na medyo mas matalino kaysa sa amin dalawa. Kasi me and Mo were dumb. You know, at least may mga signage, may mga parang graph. May video presentation tayo dapat. Kung may ipapakitang graph or alam mo yan ng mga reports or para mas na-appreciate na kung halimbawa may video yung mas naiintindihan yung mga pinagsasabi. Actually habang nag-explain ka, kaya minsan nakaganon ako, parang nakaupo lang ganyan. Kasi habang nag-explain, imagine ko yung graph sa utak ko Para na-explain mo kung saan yung punta, saan yung Hindi, actually, isa totoo lang, ang dami tumatakbo sa isip ko, kasi tungkol sa business. Katulad nung parang pinag-aaralan natin before sa architecture, di ba meron tayong ROI or return of investment sa thesis? Naalala niyo yun, di ba? Yeah. Di ba? Kaya minsan kasi ang inano ko nga is business is a gamble. Oo. Talaga yun? Talagang, alam mo, para kang suntok sa buwan yan. Kung gaging successful ka, of course, or nasa sa'yo yun. Kung paano mo siya i-handle. Di ba? Pero kasi, tawag dito, di ba, tawag dito, ang kasi kasi ako ang dami ko talagang failure. Pero, okay. Tayo lang, si Lord nandyan yan. Darating ang araw na mo rin, matutumbok mo rin kung alin ang, alam mo yun. Basta tayo lang ng tayo hanggang, okay din. Kasi naman yung kahit yung mga kumbaga sablay natin sa buhay, or hindi naman, learning siya eh. So, hindi pa rin kawalan. Kumbaga, natalo ka man, nanalo ka din. Kasi natuto ka eh. So, parang hindi mawawala yun. At least alam mo na sa susunod. Kasi kami ni Mark failure kami. Kaya kami nagpa-podcast. Ay, hindi. Grabe. Ang galing mo nga meron kayong ganyan. Yeah, that's what actually, that was, yun nga initial na inside joke ng podcast na to eh. Kumbaga, yung mga kinakausap namin, tipong, dito, mas successful in life. Kaya habang nakaka-interview kami, the more na successful, the more na para feeling namin yung mga, man, we are just a piece of shit, you know? Pero at the same time, what's no. But at the same time, in this process of making this podcast, actually, this podcast is like, we are starting to getting a hang of it. Actually, if you listen to our first ever episode, that's why I told you, wag mo pakinggan yung pilot episode kasi baka madismaya ka. Wala talaga kami kaalam-alam lima. Pero I mean, throughout the past episode na ginagawa namin itong podcast namin, syempre, like I said, I know our name is Architalks, pero we don't really focus on architecture subject or even architecture, like guest na always related to architecture. No. Like I said, ang pinakaunang guest namin actually sa waiter, friend ni Mao. Because for your information and to other listeners, I'm just saying na si Mao actually before siya maging ka-office mate ko dito sa Macau sa architecture firm, he worked as a waiter for 2 years. Yep. So, kumbaga struggle talaga before he landed this job. And I just want, sa mga listeners out there na nakikinig ng podcast na, you might stumble upon this podcast na baka you may think na, architecture to, hindi man ako architect. But no, you try to listen kasi we are trying to be relatable to everyone else. Like, kumbaga yung guest namin, waiter. Meron din kaming guest na naman din na like last 2 episode. Ang guest ko naman, our guest was a pilot sa Vietnam. So, I mean, for me, all of this time, I was thinking, pagka-piloto ka, grabe. Ang laki ng kikitain mo, siguro wala kang problema sa life. You know what I mean? Kasi pilot eh. Ang perception ng mga tao is, pag piloto is, good income. Hey boy. Like for example, like for us architecture people, right? Na pag sinabi mo ang trabaho mo is architect dito sa Macau or architect sa whatever, automatically yung perception na kasi ng tao na marami kang pera at wala kang... Parang ang galing-galing, no? Parang... yun yung perception. Which is, yung after that interview yung friend kong pilot, I was like saying na, mali pa yung perception ko.
Na Pero tipong, Rose, no? Mm. Rose. Pero akala mo architecture stuff ang pag-uusapan natin, no? Alam mo, kinakabahan nga ako kasi medyo katulad, sabi ko nga, di ba, medyo nalihis ako ng, nalihis ko, di ba, ano pa rin ka, tawag, pero nasa contractors, hindi yung nagde-design, hindi yung fine. yung sa may sideline ako na nagde-design, pero yun nga, kumbaga parang, di ba, babalik ako, nandun pa rin ako. Hindi, kasi kung nagkataon na, kunyari, kung nagkataon na waiter kami ni Mark, waiter talks to eh. Waiter talk. Ako kaya noong nasa Philippines, 'di ba yung di ba sabi ko sa inyo na kanina na-delay na ako ng 1 year. Kasi inabutan ng tawag dito ng financial, yung nagka-problema sa financial problem yung parents ko. So ako yung sa time ko, ikaw yung nagparaya. Oo. Nag-ano ko yung tawag dito yung customer service yung nagpe-page. Yung Mark, sampulan mo nga, Mark. Sampulan mo nga, Mark. Mark, sampulan mo. Tapos yung nagandang tawag dito, ganun ako. Tsaka yung tawag dito, 6 months. Pero nauna din yung sa SM, yung sa cinema. Kasi alam niyo bakit hindi nang pinili ko? Kasi una, hindi naman ako magaling mag-English. Hindi ako makapasok sa call center. Tapos, yung sa tawag dito, pag yung sideline sa architect firm o di kaya sa construction firm, ang liit ng sahod, aminin nyo, di ba? Yes. So parang hindi ako sabi ko, pag hindi ako makaipon, paano ako makakabalik ng school? Kaya yun, mas naluloko pa. I have, diba? Kumbaga, sa mga sideline nga, mga sideline sa back in the day, alam ko, naloko ako sa mga ganyan eh. Hindi ka binayaran. Naloko din ako, di ako binayaran. Talaga? 15 pages, ginawa ko sa AutoCAD, di ako binayaran. Kung may tulpo mo na, nagpatulpo ako eh. Nasaan na kaya yun? Yeah. Ako matatawa ka sa akin, Rosa. Buhay pa. Yung sa mga sideline ko nung time na yun, ang daming pinagawa sa akin perspective. Di syempre, nagpuyot-puyot pa ako. Tapos may mga time na yun, syempre, pinararush niya sa akin. So, may time na nag-absent pa nga ako sa office ko eh. Tapos expected ko, I was going to pay na ganitong amount. Pinila sa akin yung down payment lang. Tapos ang gusto pa niya yung pambayad sa akin, sabi sa akin, gusto mo ng babae? Sabi ko, hindi ko kailangan babae, kailangan ko na pera. Grabe. Totoo. Kaya sabi ko nga yung mga ganyang mga experience. I don't know kung yung mga listeners out there ngayon sa podcast natin ng mga archi student or architect din ng mga graduate architect or whatever. I'm sure baka naka-experience kayo ng mga ganito na mga taong hindi nagbabayad. So kailangan siguro pa mag-assign lang kayo nowadays, kailangan may kasulatan or whatever. Black and white. Yeah. Hindi, kasi, dapat kasi talaga, merong halimbawang may 50% muna na down or di kaya, halimbawa 25%. Kailangan, bago ka mag-start, kailangan meron, okay. Ewan ko kung lalo siguro kung medyo kailangan mo, baka hindi ka humingi. Pero dapat, para iwas sa mga ganyan, dahil ang dami kasi ang daming nang mamalit sa trabaho natin. Na drawing lang yan, parang gano'n na Pero hindi, utak na, syempre, pag magde-design ka, di ba? Babaragan mo na kahit yung oras mo, may electricity, di ba? Saka, not to mention, kahit naman siguro sa mga, kasi kumbaga, alam mo yun, there are times na, kunya, nag-drawing ka ng drawing mo, 'di ba? Tapos nakakatawa minsan pag na-print out mo ng drawing mo. Tapos pag tiningnan mo yung drawing mo, mukhang simple na parang pinaghirapan ba 'to? Pero yung process na para magawa mo yung ganung output na kahit simple man o hindi is sakit sa ulo na hindi nila naintindihan. Kahit yung pwesto ng bakit nandun yung column o bakit nandun yung wall, 'di ba? Yung bintana, yung alam, 'di ba? Pinag-iisipan mo eh. Yeah. Yun yung mga things na tinitake for granted kadalasan ng mga tao. Basta ako payo ko lang sa mga mga CAD operators, kunyari may bibigay kayong plano, lagyan yung password. Kung gusto nyo, message nyo ako, turuan ko kayo paano maglagay. Tapos, di ba kapag binigay mo yung ito yung AutoCAD file mo, bayaran mo 100%. Hindi niya mabubuksan yun. Hanggat di mo ko binabayaran 100%. Kasi may password. Alam ni Mark yung kasi naglalagay ako ng password sa Sinabi ko, lagyan ko kaya lahat ng password kaya lahat ng ginagawa ko. Bibo ka mo, ah. Pag gusto nyo lang, message nyo lang ako at
dad bod next door sa Twitter. Dad bod next door. Yeah. Grabe. Tsaka ang hirap na ngayon magbigay ng wala man lang down. Kasi kapag hindi nagda-down yan, ibig sabihin medyo may sama. Yeah, may Oh, budol yan, budol. Din kung ibig sabihin hindi kumbaga maliit ang tingin yan sa trabaho natin. Yeah. Kaya nga. Oh, the lighter side na pala tayo, no? Iano ko lang pala yung Speaking of lighter side, Mau, kayong dalawa maliwanag ako madilim eh. Hindi, wala. Dalawang ilaw yan. Alam mo, pero boses lang naman pala yung madilim. Mas prepared ka nga sa amin eh. Alam mo yun? Mas prepared ka sa amin kasi ikaw may lightings ka pa. Kami, on the lighter side, no, yung nag-ano kami before ng tungkol about sa ostrich dyan sa Quezon City. Alam nyo bang adobo na siya? Ha? Yung ostrich? Yung nakawalang ostrich, adobo na ngayon? Alam nyo ba yan? Alam mo ba yun? Yung nakawalang ostrich? Ostrich. Adobo na siya. Ng isang, yung nawawala. Hindi, nahuli na yon. Inadobo na. I was joking last time, nakakainin siya, pati yung ostrich egg. Kinain talaga siya. Seryoso, inadobo? Ay, marami nagsasabi inadobo daw. Tinatay ng kinain? Kasi namatay nga due to stress. Siguro I think lahat ng stress na animals doon na nahuli. Inadobo. Grabe, no? Ang hirap talaga ng katulad ngayon mararamdaman mo kung anong feeling nakakulong na. Kasi 'di ba? Parang In other words, sa mga naka-quarantine sa bahay ngayon, mga work at home, ang naramdaman nyo is para kayong si Delima. House arrest. Anong meron kay house arrest? House arrest siya, di ba? Ayun yung nararamdaman nyo. Yung mga work from home. Kasi kami dito wala, nakakagala. Nakapag-basketball na nga kami, nakakapag-gawa na kami ng outdoor activities. Yeah. And, pero naka-mask. Yeah, and sa mga listeners out there, sa mga friends ko din na nagtatanong, kumusta ang Macau, safe ba dyan? Ang reason ko sa kanila, as long as the brothels are open, Macau is safe. Pagka nagsara na ang brothel, that's it, we are in trouble. Yun lang yun. Kasi kasi legal kasi yung brothels? Umano na naman pagkabubita ko. No. Brothels is we educate you. Yeah, okay. What is brothels? Okay. To have a really funny explanation kung ano yung brothels. Alam mo yung spakol? Alin? Spakol. Google. Tagalog ba yan? Oh my God. All right. Okay. Hindi, ito lang. Sabihin ko sa'yo, it's the oldest profession. Spakol. It's the oldest profession. Ayun yung brothel. Brothels is the oldest profession. Brothels. Type brothels in Google. For the folks listening, ginugoogle niya po ang meaning ng brothel. Hindi yung palabas sa Netflix na Brothers. A sharp and rattling sound. No. What? No. Brothels. Okay. Sabihin mo na nga lang, Mark. Rattle of thunder. No. Hindi. I feel so stupid. No, it's fine. Kasi babae kayo, understandable na yun. Brothel is the place where, gentlemen like us go to have a quality time. You know what I mean? In other words, it's an adult, Disneyland for adult. Parang parang word na, or pangalan ng shop, or parang term for brothel. Okay. Yeah. So I was like, I'm just saying na as long as the brothels in Macau are open, we are safe. Once na nagsara ang brothels, strip club, lahat yung mga yon, we are in big trouble. Doon na kami magpapanik. Kasi normal na yun. Normal naman dito. Ay, pero daw pumapasok doon Yeah, I'm just saying kasi nakikita, alam mo yung mga ganyan dito sa Macau actually. I don't know about Singapore kasi dito kasi legal eh. Legal ba dyan? Yung mga babae? Oo, legal dito. Legal din. Kamali ako, hala. Parang dito may mga permit, yung mga lahat na. May permit naman. Kasi syempre nagkukwento naman yung mga di ba, yung mga kaopisina kong lalaki, mga Pilipino and din, di ba? Alam ko nagsaswab test din. Daw, tawag dito, parang sa halaga daw na na $100, makakakuha ka daw ng babae dito puti. Wait, Singaporean dollars o US dollars? Singaporean dollars, sabi nila. 100? Nakakapakuha ka ng ng babae dito, sabi nila.
Okay, prior to this parang diba, sayang yung money. Pero sa bagay, ano ng lalaki. Yeah. So, What I'm going to say is, prior to this pinag-usapan natin kanina na angat ang ekonomiya ng Pilipinas. I cannot, me personally, pag umangat ang ano natin, lahat tayo mga Pilipino yumaman, I cannot wait to have a Russian maid sweeping my floor. hindi, alam mo, hindi malayo. Tingnan mo mga Chinese ngayon, di ba? Noon, ang mga ano, parang, di ba, parang, kung makikita mo, common na ang Asian, may puting or may mga European or American na, na tawag dito, nakatawag dito. Yung alam niyo na. Pero ngayon, ang mga tawag dito, lalaking Asian, may mga anong puti na. Nag-iiba na ngayon. Kasi Asian. Tsaka hello, pababa. Yung nga, ang tawag dito, ang US, di ba? 2015, 2014, silang number 1. Pero ngayon, tawag dito, China. Asian na. Which is true kasi meron dito sa Macau na mga puti na nagtatrabaho as waiter sa mga hotel. Alam mo ba ngayon na yung sinasabi ng mentor ko, sa Italy, ang mga amo ng mga puting waiter na yon, Chinese, Asian. Sila na yung mga business owner. Oh, really? Yeah. Alam mo ba na sa pag ng mga trivia. Oh, trivia. Maganda yung trivia. Kapag ginano niyo yung sa pagdating ng 2031, walong Asia, ASEAN ang papasok sa yung mayayamang bansa. Oh. Sa top sa top 20. So 8 'yun. Mahaba siguro 'yun, no? Mahabang bansa. Malaking bansa, ma'am. Ang malalaking bansa. India nandun. Oo, ducks yung mga ducks na na bansa. Mga dako ba? Mga sa Bisaya, dako. Dakong bansa. Diba? Parang kasi, sorry pero kasi kapag sinabi mo dako ngayon, parang naging negative yung hindi naman. Pag dako, hindi naman. Siguro pag dako, tas sinamahan mo ng Junjun, yun, medyo Pag dako, tas Junjun, yun, meron yun. Doon ka pwede mag-isip. Okay. Di ba ngayon yung mga, may makikita nga ako sa Twitter minsan, alam mo yun, parang ang pangalan niya, @Junjun Dax. Alam na. Eka, ang talas na lang. Ano meron? Wait lang po. Alright. Sorry. No, it's okay. Ayan, na dumilim kasi. It's okay. Alam ko na. Mark, kanina natin. It's fine. Still have time. Because yung discussion naman natin is it's a nice discussion. Yun ang masasabi ko. Parang napilitan lang. Ano mga pinagsasabihan, no? Yun nga, that is what's fun with this podcast, actually. That's why when you were asking me before if we do have a format or whatever, my answer is we really don't have a format, actually. It's like more on an organic chat. Baga, chill lang. And may mga tao nga nag-suggest na mag-inuman daw kami habang ginagawa yung podcast na to. Because some of them thought that di ba kayo nag-inuman habang nagpa-podcast? No. Di ba kayo lasing? Ano masama doon? Parang mababait naman kayo na parang goody-goody. Si Mark yun good. So ako lang daw yung good kasi itong si Mau, for all the listeners out there, si Mau medyo naughty to eh. May mga kami ngayon, may mga intern kasi kami ngayon sa office. Syempre mga intern ay medyo mga bata, mga babae. Sabi niya Mau, sabi sa akin, Mark, ito na naman tuturuan ko na naman magmahal. Oy Rose, wag kang dito to yan. Nice. Oh, it's all lang. Hindi, lang kasi, friendly lang ako. Gusto ko nagtuturo sa mga bata. Yun lang yun. Actually, gusto ko talaga magturo. Siyempre, bihira yung may tiyaga sa pagtuturo. Kasi, kita naman ni Mark kasi lahat naman ng tao sa opisina namin sa akin nagtatanong eh. Ultimo nga yung wala na sa office nagtatanong sa akin. Yun nga. Ito yung mga sinasabi ko na napaulit kong sinasabi to na yung mga OFW. Yung mga tayo, kumbaga, we always prove sa mga amo natin na we can do that job even if it's difficult.
Kasi mga lalo naman, syempre, kung may mga work, dito pagka yung mga work mo, mga Macau, mga lokal, of course, they will just quit kapag hindi nila gusto yung work. Unlike for us, we will do our best to finish the job. At saka parang ang hirap, kasi sa atin, lalo foreigner tayo, lalo kung may mga pass, parang ang hassle kaya pag gagawin mo na lang kaysa dun sa... True. Kumbaga, kahit pa paano, nakakaramdam tayo ng slightly na discrimination. Yun ang yun ang sad truth na kumbaga kahit pa paano medyo may racism towards Filipino people, which is hindi mo naman din masisisi. Katulad dito sa Macau, minsan may mga instances na may mga Filipino din naman kasing mga pasaway din na marami dito, mga number one, yung mga ugaling tambay dinadala rito, which is it's not good. Minsan meron pa dahil nalasing, nag-inuman sa labas, which is hindi na nga naman sa bawal-bawal, pero kumbaga mga incheck din nila ginagawa yung ganyan, tapos nag-aaway pa. Talaga? Oo, nakakaya. Mark, ganito lang yun. Dito kasi sa Macau, sa aming mga tingin sa atin ng mga incheck sa amin, mga Pilipino, mga kami, mga mahilig daw mag-party. Totoo. Mahilig kumain, mahilig mag-party. Kasi sa labas, nagiinuman. Makikita nila kumbaga. Makikita nila sa kalsada, alam mo yun, kapag nalasing, natutulog na sa kalsada. Yeah. Kaya mahirap. So, ganun ang mga, sana mga Pilipino naman, yun, dapat naman yung mga actions natin, medyo kasi dala-dala natin yung Pilipinas Yeah. isang tao na na medyo hindi, kumbaga, paano ba? Isang taong walang disiplina, or hindi naman sana, pero may time talagang, 'di ba? Parang may time na Yeah. Pero makaka-apekto kasi yun makaka-apekto sa Pilipinas. Yes. Iisipin Meron akong explanation dyan. Yung kasi meron dito sa Macau kasi, like me, pumunta lang ako dito nagkatrabaho. Pumunta lang ako sa Macau nagkatrabaho ako. Isipin mo na lang, even a high school graduate makakakuha ng trabaho as waiter. Kahit sino. Before pag natsambahan mo, magiging cleaner ka, magiging waiter ka, or magiging magiging tagabuhat ka, nagkakatrabaho ka. Kaya minsan, hindi naman ako sa nang-aapin ng mga may pinag-aralan. Siyempre yung iba, hindi nakatapos ng high school. Siyempre, may ugali yan na, alam mo yun, ugaling, kumbaga, di ko lang alam, ano ba politically correct ng squatter? I mean, kapag, hindi naman sa pero yung kumbaga, mas na-vocal sila at mas, yung hindi, ganun din naman sa construction. Yeah. Pero, what I guess the thing that you're looking for is when in terms of kumbaga yung upbringing nila, kasi hindi naman hindi porket hindi nakapag-aral is ganun na yung ugali, meron din namang reasonable upbringing. I think sa upbringing na, which is of course majority of them is ganun yung upbringing, and nasanay sila na kumbaga kung ano yung bugso ng damdamin nila ng araw na yun, kumbaga syempre feeling nila, inaapi sila. Siyempre, ayaw nila magpaapi, di ba? So, nangyayari yung mga ganyang instances, kaya nag-aaway or what. Meron naman dito last time, I think, yun nga, yung, like I said, inuman, ang tawag pa nga sa grupo nila, Black Label Society, kasi milig sila ng Black Label. You know what they did? Sa sobrang kalasingan nila, siguro dare or true to dare or whatever. But anyway, to cut the story short, alam mo yun, nag-vandalism sila. Ang binandalism pa nilang lugar is cultural heritage. Pinoy yan. Mga Pinoy. Tapos alam mo yung mga typical na mga vandal na mga fraternity, mga tao gama o whatever nakikita mo sa atin. Mga gangsters. Yung mga spray, yung mga that's it. Tapos tapos ang nakakatawa pa dun sa news na yon, yung pinakita nila yung siyempre, sa mga kami ni Ma, parang hiyang-hiya naman kami. Sabi ko naman, nakaya naman itong mga to. Siyempre, dami na naman tayo dyan. Sabi ko, ang nakakatawa pa rin kasi dito sa Macau, okay lang na mag-graffiti art kasi may mga street dito na may mga graffiti art which is, grabe, ang ganda, talagang picture worthy. Tapos alam mo, pinagkumpara nila sa dyaryo yung graffiti art ng mga incheck, tapos yung tao gama logo na whatever. Sabi ko, putang na, kaya naman yan. Uy, di tayo nag-aanang kung tao gama. Kung pero mga TBS, LLG, mga dati mga gangster back in the 90s. Yeah. Pero tayo mga ganun. Sa kanila yung, kumbaga yung paano nila isulat yung
yung Black Black Label Label Society na logo nila. Yun ang nilagay Ganun nila nila. pagkakasulat. So imagine that. So syempre Mga kalokohan. sabi ko nga dami na naman mga Pilipino na naman dito. Ay, speaking of dyaryo, no? Alam ko nakita ni Mark to eh. Pero na-dyaryo kaya ako dito. Talaga? Ano yan? Positive or ano? Hindi ko alam kasi sabi nila kapag daw nasa front page, ano daw yun, parang bad news daw yun. Ay, ganun? Ang problema lang kasi, dumadaan ako dun sa kalsada na yun, napicturean ako. Kasi solo talaga. Sinabi, hindi, naglalakad lang ako sa pedestrian, tapos pinakita ko kay Mark. Sabi ko, Mark, ako to ah. Diba nakita mo yung Mark? Yeah, sabi nakita ko sa'yo. This is my vlog. Actually, I have nandun yung date tapos I have the copy. Ako nawala na yung copy nung yung presentation perspective na ginawa ko na dyaryo eh. Ay, tsaka pala kami wala pala si Mark nun. Na-dyaryo kami sa Thailand newspaper. Nasali kami. Wala kasi Mark nun eh, di ba? Yeah, I wasn't there. Naano kami na kasi yung teacher namin nagtuturo ng Muay Thai is parang kilala sa Thailand na magaling. So nagtuturo siya sa Macau na feature sa ngayon. So naipasa niyang picture, yung mga ginagamit yung picture, kasama kami. Ay nakita mo na kami, natuwa kami na, uy, ako to. Na-dyaryo kami. Kapong-kap. Kapong. Sikat pala kayo dyan. Sikat pa pala mawin. Ay, hindi. Sikat lang ako dito magmahal. Magturo magmahal ng mga intern. Magturo magmahal. Kaya minsan ayoko na magturo eh. Baka kasi mapamahal eh. Mahirap na. Pag may bisyo, napapamahal. Oo. Kaya nga minsan hinahayaan ko na lang mga intern na, sige, bahala na kayo matuto sa iba. Huwag na lang sa akin. Okay, ano na tayo, Mark? Yep. Shoutouts! Yeah. Grabe, haba ng podcast natin ngayon, ha? Mahaba ba? Hindi ko napansin. 3 hours? Hindi mo naman 3 hours? Really? Okay. Hindi naman kasi tayo nag-start ng 5. Yeah. Hindi. 5:30, mga 2. Yeah. Di mo napansin yung oras, no? Oo. Di mo napansin yung oras. Podcast namin. Ito talaga yung podcast namin. So, Rose, any shoutouts or any plug? Any plug? Plugging? You wanna plug something out? Subscribe. Please subscribe. Sige, sabihin mo lang. YouTube channel ko, Marie Rose de Guzman. Mary Rose de Guzman YouTube channel. All right. That's cool. Saan kanila makikita? Do you have Facebook, Twitter, Instagram, Friendster, MySpace? Okay. Wala na. Ako daw, hindi naman ako, kumbaga dahil sa lockdown, kaya kung ano-anong tuloy na paggagawa kong. Kaya kami may podcast eh. Yeah, if ever you have any mga podcast na gagawin, invite us. Collab tayo. Walang problema sa amin. Sige. Thank you. Thank you for inviting. Oh yeah. Nakakatawa pa. Shy ka pa. Shy ka pa niyan, ha? Sobra. Yeah. And for all the listeners, I just want to clarify something out. Not all of the guests here, we actually know them personally. Kagaya ngayon, for the first time. Actually, technically, this is the first time they actually talk to Rose. We just see each other sa school. Nagulat na ako eh. See? Siguro nakikita na tayo, pero di mo ko pinapansin. Yun lang yun. Kasi friendly ako, posibleng hindi kita hindi mo lang ako pinapansin siguro. Siguro nakikita mo, sino kaya to? Yabang-yabang. Hindi, tsaka low lang kami noon, parang halos hindi nag-ex. Oo. Alright, ikaw naman, Mau. Shoutout naman, Mau. Ano ba yung shoutout mo? Marami akong shoutout, no? Shoutout sa mga kakilala kong magba-birthday, kay Ma'am Femi Hernandez, kay Mary Rose Nicolas, na pamangkin ng kaibigan ko si Arthur Nicolas. And follow me on my Twitter. It's Mau from Architalks at Dadbad Next Door. Every time I say my Twitter account, natatawa kayo. It's very fitting, Mau. Yeah. So shout out to Rodolfo Paloma for keeping us updated na kung sinong mga pwede naming i-guess. Marami siyang ina-offer sa amin and we will try to get them
And Yeah, try I to catch hope. them all. Yeah, I hope. And what else? Siguro yun na muna ako. All right. Pag may naisip ako, babalik ako. Okay, I wanna make shout out nga pala kay Myron, Architect Myron Franco. Thank you so much na nakikinig ka pala sa amin. I thought wala nakikinig sa podcast namin. Pero, I appreciate it. And, ano nga pala ang pa-plugin ko? Oh yeah, Nakita ko pre, umiyak ka nun eh. Yung sinabi mong ano. And I wanna say follow us on our Twitter, Instagram, Facebook at not architalks.com, sorry, Architalks podcast. So I think we will just pop out there. May kita mo naman kami. And yeah, we will also post the link in to follow us. And that's it. So with that being said, Ay, ano pala? Oh. Ano pala pre? Support Philippine podcast. Yun lang yan. Yeah. Mga Pinoy podcast. Yeah, support us and support them. So pagkatapos nila, kami naman. All right. Kasi ano ko lang kasi yan, pre, no? Kasi ano ko lang yung nakikinig ako sa Cool Pulse kasi every time na sinasabi nila, bago sila, kami muna. So ginawa natin, ni-reverse naman natin. Pagkatapos nila, kami naman. Maawa naman kayo, kami naman. Ay, ako hindi rin pala ako mag-hello. Kasi shoutout ka pa ba? Oo. Okay, Hello sige. sa mga friends ko sa IARPA. Oh yeah. Invite them to listen. Yeah. Kasi total arty talk nila. Oo. Share this Yeah. podcast. Ay, hindi na. Sayang no, hindi natin napag-usapan yung one last thing, no? Nakapagtuhog-tuhog ka ba sa FEU? You mean yung mga tokneneng, yung mga ganyan? Yes. Doon sa tapat sa Oo, mini ay, sarap doon. Grabe, yung street foods. Mhm. So, alam mo naman alam mo yung labanan ng 10 tama 20? Tama, Bente? Hindi niya ginagawa yun. Yeah, Ano yun? masyado kong honest. Kasi kami yung Masyado kang- unang yung sinend ko sa yung link na podcast with Simon Ong. Kasi ang ginagawa namin dati, babae kami ng 10 peso, pero sa bilis tayo magtuhog-tuhog na yun, ang halagang kinakain namin 20 pesos. Oh, hindi ko sabi sa'yo, boring talaga ang ano ko nun eh. You missed a lot. You miss a lot sa putang 20. Feeling ko sobrang ibang level yon pero Yeah. Pero ano lang no, Rose, no, kapag minsan kasi alam naman natin marami naboboring ka diyan, try to message us or sasagot naman kami. Kung naboboring ka, kung gusto mo lang siguro matawa or message mo lang kami. Oo. sige. Oo. Kasi nakakabaliw yan yung nagtatrabaho lang sa bahay. Nakakabaliw yan. Kaya kung maganda magkaroon ka ng outlet. Actually, paano ko babalik ng yung natural kong routine? Iba na yung routine ko. Alam mo, pati yung body clock, yung oras ng oras ng tulog at oras ng gising, hirap na hirap. At parang ang tawag dito, nakakatulog ako minsan madalas alas 6 na ng umaga. Wow. Ilang ilang Korean novela yan? Hindi ako mahilig eh. Ay, hindi ba? Hindi ako mahilig magtawag dito, Pero nakanood ako, pero parang may napanood ako dalawang, pero Mark, i-ano mo natin. I-plug mo yung i-plug mo yung natin, Mark, yung sa natin, pinapanood natin. Plug mo ba natin yon? O basta manood kayo sa Netflix ng Signal, Japanese version, Korean version. Grabe, nakahiligan ko ng mga Korean TV show. Well, anyway, humahaba na yung podcast natin. We need to end this shit. I want to say thank you. Once again, thank you, Rose de Guzman, for thank you, Rose. Thank you. For joining us right now, hanging out with us. And I want to say sa mga listeners out there, I do hope may natutunan kayo sa episode na to. Kasi for me, actually, yes, I learned something new. Yeah. Don't worry, Rose. You're one of the profound guests that we have. Because believe it or not, we have a guest na, I mean, it's also interesting naman, but we're talking about aliens and conspiracy. So this podcast talaga, we don't really concentrate on architecture stuff per se, but it's part of it. But we go beyond that. Once again, so all the listeners out there, I want to say thank you, and we are out. Peace, yo. Hey guys, if you enjoyed this clip, please hit the subscribe button, like, and share. And if you want to listen to the full episode of the podcast, just click the link in the description down below. Or you can subscribe to us to Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, and other podcast apps. You can also follow us on Twitter, Instagram, and Facebook. Just type in Architalks Podcast, and I'm sure we will pop out.
All right, people, we are out. Peace.